Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Greg. 18 taong gulang lang ako at nakatira sa Laguna kasama ang pamilya ko noong mga panahong nangyari ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ngayon, Sir Jupiter. Hinding-hindi ko makakalimutan kung gaano kahirap para sa akin ang mga araw na yon. Lalo na't ng mga panahong yon ay parabang sarili ko lang ang kakampi ko. Hindi po ako close sa nanay ko. Lumaki akong malayo ang loob sa kanya dahil na rin po siguro sa mga ginagawa at ipinapakita nito sa akin. Panganay po ako sa magkakapatid, Sir Jupiter, pero sa lahat ng anak niya, sa akin lang iba ang kanyang trato. At habang tumatanda ako ay hindi ko maiwasang mapansin yun na naging dahilan upang palagi kong questionin ang sarili ko. Para bang hindi niya ako kadugo kung tratuhin niya ako. Palagi niya akong tinatawag na malas at walang ambag at halos araw-araw ay pinamumukha niya pa sa akin yon. Palagi na lang po niyang pinupuna yung mga pagkakamali ko na para bang minsan ay hindi niya ako nakitaang gumawa ng tama. Masakit po para sa akin yon dahil hindi naman ganoon ang trato niya sa ibang mga kapatid ko kahit ginagawa ko naman lahat ng kaya kong gawin para may maipagmalaki ako sa kanya at maipagmalaki niya rin ako sa iba. Ang tanging sandalan ko lang po noon ay ang tatay ko noong siya'y nabubuhay pa. Palagi kasi niya akong ipinagtatanggol kay nanay kapag nakikita niyang sinasaktan ako nito na siyang dahilan din naman, kaya palagi rin silang nagtatalo. Para sa akin si tatay lang ang tagapagtanggol ko. Pero sa kasamaang palad, namatay si tatay sa sakit noong mga 13 anyos na ako. Nagkaroon po kasi ito ng tubig sa baga ayon kay nanay. Hindi raw po naagapan agad yun, kaya sa huli ay iyon ang kanyang kinahantungan. Simula po noon mas lumala pa ang trato ni nanay sa akin. Halos palayasin na niya ako sa pamamahay namin noon sa hindi ko naman malamang dahilan. Iniisip ko na lang po na ng mga panahong yun, siguro'y ibinubuhos lang nito ang mga problema niya sa akin kaya ganoon na lang kung magalit sa akin si nanay. Pero dumating po sa puntong napapagod na rin akong intindihin siya. Kahit po mabigat sa dibdib, sumama po ako sa tita Cecil ko na kapatid naman po ni nanay at doon ako nanirahan sa Maynila kasama siya. Wala po kasing anak si tita at matagal na talaga niya akong gustong kunin kay nanay dahil na rin po siguro sa nakikita nitong pagtrato sa akin ng sarili kong ina. Si tita Cecil, ang asawa niya po ang nagpaaral sa akin at nagtustos ng mga pangangailangan ko, Sir Jupiter. Hanggang sa natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. Kahit mahirap manirahan sa Maynila, hindi po naging hadlang yun para makahanap ako agad ng magandang trabaho pagkatapos kong graduate. Bumibisita po ako paminsan-minsan sa Laguna para sa mga kapatid ko at hindi rin naman po ako nagkulang sa pagpapadala noon ng pera kina nanay. Sa totoo lang po ay may kaya naman ang pamilya namin sa Laguna, pero tumutulong pa rin po ako at nag-aabot sa kanila para naman wala nang masabi pa si nanay. Madalang lang po akong umuwi doon dahil na rin po sa sobrang busy sa trabaho at iniiwasan ko rin po si nanay. Hindi po kasi ako masanay-sanay kahit na paulit-ulit kong naririnig sa kanya yung mga masasakit na salitang sinasabi niya sa akin sa tuwing makikita niya ako. Hanggang isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa kapatid ko. Kuya? Oh, Jason,
Ikaw pala, bakit napatawag ka? Kumusta ka dyan, kuya? Ayos naman ako dito. Kayo ba? Ayos lang din ba kayo dyan sa atin? Anong balita? Tsaka… si nanay, kamusta? Ayos lang naman po kami rito, ya. Pero kailan mo ba kaming balak bisitahin? Namimiss ka na ni Isay eh. Kinukulit akong pauwiin na raw kita rito. Ang totoo, hindi ko pa alam eh. Pero kuya, total magpe-fiesta naman na rito. Baka naman pwedeng umuwi ka para makasama ka rin namin. Kahit ilang araw lang ba? Ayain mo si Tita Cecil para makita rin namin siya. O siya, sige. Hayaan mo't pag-iisipan ko. Kuya naman, minsan mo na nga lang kami bisitahin eh. Pumunta ka na rito. Pagbigyan mo na kami oh. O siya. Sige na nga. Hindi ko talaga kayo matiis eh. Ang galing mo kasi mangonsensya. Yes! Sige kuya, asahan namin ang pagdating mo ah. Oo na. Mag-iingat kayo dyan ha. Opo kuya. Ibinaba ko na ang tawag. Hindi ko rin talaga matanggihan yung mga kapatid ko kasi lumaki pa rin po silang malapit sa akin kahit malayo ako sa kanila. Kaya naman hindi ko sila matiis at pinagbigyan ko na ang kanilang hiling. Lalo pa at ng mga panahong yun ay nakarating din sa akin na matataas daw ang gradong nakuha nila sa eskwela. Sinabihan ko po agad sila tita kung gusto ba nitong sumama sa akin para makifiesta sa amin. Pero tumanggi po ito dahil may kasal daw siyang pupuntahan. Dahil doon ay inaya ko na lang po yung girlfriend ko na sumama sa akin. Mga ilang linggo lang din naman ang balak kong magstay sa bahay at kailangan ko ring bumalik agad ng Maynila dahil sa trabaho ko. Dumating po yung araw na bumiyahe na kami papuntang Laguna. Pagdating pa lang namin sa bukana ng aming barangay ay bumungad na sa akin yung mga banderitas at iba pang palamuti sa kalsada at mga kalye na siyang palatandaang malapit na nga ang fiesta. Talagang pinaghahandaan kasi ang fiesta sa amin. Nagpatuloy po ako sa pagpapatakbo ng sasakyan ko. Mula ron ay inabot pa po kami ng ilang minuto bago tuluyang makarating sa bahay. Agad naman kaming sinalubong ng dalawa kong kapatid na sina Jason at Isay. Biniro pa nga po ako noon ng dalawa. Ang sabi ng mga ito ay pinagpustahan pa raw nila kung tutuparin ko ang pangako kong pag-uwi o hindi. Nagkatuwaan pa po kami sa labas noon nang matuon ang pansin ko sa may pintuan. Kita kong nakatayo si nanay doon at nakatingin lang sa amin. Nagkatitigan pa kami ni nanay bago itutuloy ang pumasok sa loob ng bahay nang walang pagbati man lang sa akin. Sanay naman ako doon pero hindi ko talaga mapigil ang mainis ng kaunti lalo pat yun din kasi ang kauna-unahang pagbisita ko na kasama ang aking nobya. Kuya, ang ganda raw ng kasama mo sabi ni Isay. Sino raw siya? Ay oo nga pala. Munti ko na makalimutan, ngayon niya palang pala siya makikilala. Siya nga pala si Valerie, girlfriend ko. Talaga? Aba, binata ka na pala kuya? Sira, baka nakakalimutan mong mas matanda pa ako sa'yo. Natawa na lamang kaming apat sa biruan naming yun ng kapatid kong si Jason habang pumapasok sa bahay. Pero ang totoo, hindi pa rin po talaga naalis noon yung mabigat na pakiramdam sa dibdib ko. Agad pong hinanap ng mata ko si nanay pagkapasok pa lang namin sa loob ng bahay namin. Balak ko po kasi sanang ipakilala sa kanya si Valerie. Nagpaalam po ako sa mga kapatid ko na pupunta lang ako ng banyo at iniwan ko na muna sa kanila si Valerie. Sa palagay ko naman magkakasundo sila.
Mga ilang minuto lang po ang tinagal ko sa banyo at lumabas na rin ako doon. Pero napahinto ako nang bumungad sa labas ng pintuan ng banyo ang nanay ko. Masama ang tingin nito sa akin gaya ng dati. Tinanong ni nanay kung sino raw yung dinala kong babae. Nobya ko ho siya, Nay. Siya ho si Valerie. Halatang hindi nagustuhan ni nanay ang sinabi ko. Nagsimula na naman siyang ibuka ang bibig niya at hindi na naman naging maganda ang mga salitang lumabas mula doon. Medyo nairita ako nang pagsalitaan niya si Valerie ng hindi maganda. Ang sabi niya ay nagdala pa raw ako ng isa pang palamunin sa amin. Hindi ko na lang po pinansin yung sinabi ni nanay para hindi na lumaki yung gulo. Ayoko rin po kasi na magtalo kami. Kakahiya naman sa nobya ko pati na rin sa mga kapatid kong siyang humiling sa akin na umuwi ako. Padabog pong umalis sa harapan ko si nanay. Napailing na lang ako. Ngumiti na lang ako noon sa mga kapatid ko na bakas sa mukha ang pag-aalala pagbalik ko sa may salas. Mukhang narinig na naman nila ang mumunti naming engkwentro ni nanay. Bakas tuloy ang hiya sa mukha ko nang lingunin ko si Valerie at halata sa mga mata ko ang paghingi ko ng tawad. Mabuti na lang at isang mapangunawang tango ang isinagot niya sa akin pagkatapos ay nagkipaglaro na siya ulit sa mga kapatid ko para mawala sa isip ng mga ito ang nangyari. Lumipas po ang gabi nang hindi lumalabas ng kwarto si nanay. Ni hindi man lang niya kami pinagkaabalahang saluhan sa hapunan. Inutusan ko na lang po noon si Isay na dalhan siya ng kanin at ulam sa kwarto niya. Kinabukasan, maaga po kaming gumising para magasikaso ng lulutuin naming mga putahe bilang handa para sa fiesta. Nakapamili naman na si nanay bago pa ako umuwi, kaya kaunti na lang din yung binil namin noon sa bayan pandagdag sa mga handa. Tumulong na rin si Valerie sa pag-aayos ng mga lulutuin. Pasalamat na lang po talaga ako noon dahil hindi ko na narinig na nagreklamo ulit si nanay tungkol kay Valerie. Ganun pa man ay pansin ko pa rin po na masama pa rin ang loob nito sa akin. Hindi po kasi niya kami iniimik at masama pa ito kung makatingin sa amin, liban na lang sa dalawa kong kapatid. Nakarinig po kami ng malalakas na pagtambol at mga musiko sa labas. Nag-uumpisa na pala ang parada. Ang mga bahay sa amin noon ay halos dikit-dikit na, di katulad noon. Kaya naman kahit minsan ay masikip ng tingnan ay mas masaya naman kapag may mga ganitong okasyon. Makikita mo kasi talaga yung pagsasama-sama at pagtitipon ng mga tao sa labas para manood ng parada. Mga nakangiti ang bawat isa at talagang nagkakasiyahan. Nakinood po sa labas yung mga kapatid ko samantalang kaming tatlo po ni nanay ay naghahanda pa rin ng mga handa. Kahit po medyo nagkakailangan, marami naman po kaming naihanda. Yung iba po kasi doon, ipamimigay namin sa mga kasama sa parada. Nung una nga po'y ayaw ni nanay na pumayag na magpakain kami ng ibang tao pero napilitan din siya kalaunan dahil sa mga kapatid kong walang tigil sa pangungulit. Ilang oras pa po natapos na kami sa pagluluto. Naiayos na rin namin sa lamesa yung mga bilaong pinaglagyan namin ng mga handa. Nakinood na rin sa mga kasiyahang nagaganap doon sa labas pagkatapos naming mananghalian. Maingay at malakas na mga tambol ang umaalingaw-ngaw sa labas. Masaya kaming nanunood noon sa parada ng mga musiko at mananayaw nang bigla na lang may lumapit sa aming isang gusgusing batang babae na sira-sira ang damit, napakadungis at mabaho. Hindi ko malaman kung anong amoy ang nalalanghap ko galing sa kanya noon, pero masasabi kong talagang napakasangsang ng amoy niya. Amoy bulok na sinusunog.
Maduwal-duwal pa nga po umalis sa tabi ko si Isay na dinaluhan naman ni Jason at ng nobya ko. Nanatili lang ako sa pwesto ko at pinagmamasdan ko yung hitsura ng bata. Hindi ko alam pero tinayuan po ako ng balahibo nang mapatitig ako sa mata nito. Biglang nanikip yung dibdib ko dahil para akong nahulog sa isang malalim na panaginip nang gawin ko yun. Nagkibit balikat na lang ako. Siguro kako marami lang akong nakain o di kaya ay napagod lang sa pag-aasikaso kanina. Bigla pong nagsalita yung bata. Noong una ay hindi ko maintindihan yung sinasabi nito kasi medyo paos po yung boses niya. Pero nang ulitin po ng bata yung sinabi niya ay dun ko lang naintindihan. Nanghihingi pala ito ng barya. Inilahad niya pa ang kamay niya sa harap ko na medyo ikinaasiw ako dahil hindi ko talaga gustong makakita ng mga batang namamalimos. Mukhang gutom na gutom ka na bata ah. Gusto mo bang kumain muna? Mamaya na kita bibigyan ng barya. Halika sa loob ng bahay namin. Maraming pagkain doon. Hindi naman sumagot agad yung bata. Nabakasan ko sa mukha niya na parang nag-aalinlangan siyang tanggapin ang alok ko na nakumpirma ko pa nang tanungin niya ako kung talaga bang ayos lang daw sa akin na pumasok siya sa bahay namin. Baka raw kasi makaabala pa siya. Isa pa ang dumiraw ng damit niya. Naantig ang loob ko kaya naman nginitian ko siya at sinabi kong walang problema yun. Niyaya ko na siyang pumasok sa loob pero kinuha ko muna yung bitbit niyang bayong na parang kay bigat-bigat. Hindi ko ipinakitang nababahuan ako sa amoy niya. Naawa talaga kasi ako sa lagay ng bata. Kulubot na kasi agad ang musmusing balat nito dahil na rin siguro sunog na sunog yun sa araw. Halata talagang walang nag-aalaga sa kanya. Para bang pagod na pagod din siya dahil bagsak ang balikat niya at kalumata pa. Pinaupo ko muna siya doon sa may silya na katabi ng luma naming cabinet na kahit mukha ng bulok nandoon pa rin sa loob ng bahay namin. Hindi kasi gustong ipaalis ni nanay yung cabinet na yun kahit na nalipasan na ng panahon. Medyo naalibadbaran akong tingnan yun lalo na at may bisita kami. Ang pangit kasing tingnan nito, ngayong halos lahat naman na ng gamit namin sa loob ng bahay noon ay bago. Ilang beses ko na ring sinabihan si nanay na itapon na yun, kinuntsaba ko pa yung mga kapatid ko pero ayaw niya talagang ipatapon. Ang sabi lang nito sa mga kapatid ko na naikwento lang din naman sa akin, hindi raw talaga nila inaalis yun doon kahit na noong mga panahong si Lola pa ang nagmamay-ari nung cabinet na yun. Inikot ko yung paningin ko sa loob ng bahay pero hindi ko nakita yung mga kapatid ko, pati ang nobya ko. Hinayaan ko lang muna sila kasi baka nasa loob lang kako ng kwarto. Dumiretso na lang ako sa kusina para ikuha yung bata ng handa namin. Pero hindi ako mapakali. Para bang may nakatingin sa akin kahit alam kong ako lang naman yung tao dun sa may kusina. Ramdam ko rin yung malamig na hangin na dumadampi sa balat ko. Maliit lang din kasi yung kusina namin doon kaya alam kong ako lang ang tao. Wala ring bintana doon kaya wala rin talagang hangin na nakakapasok. Tinanong po ni nanay kung bakit ako nagpapasok ng isang mabaho at marungis na matandang pulubi sa bahay namin na pinagtaka ko naman. Hindi ko pa nga po alam kung matatawa ba ako o maiirita sa kanya dahil baka nagbibiro lang si nanay o sadyang nilalait niya lang yung bata. Kahit naman po kasi kulubot yung balat ng bata, halata namang paslit pa yun. Ano hong matanda ang sinasabi niyo, Nay? Bata ho ang pinapasok ko. Binibiro niyo naman ho yata ako eh. Sinamaan lang ako ng tingin ni nanay kaya napakamot na lang ako sa batok bago naglakad ulit pabalik sa salas. Natanawan kong bata pa rin naman yung nakaupo doon sa may silya. Napatingin ako sa tabi ko.
Nakasunod na pala si nanay sa akin at kita ko kung paano man laki ang mata nito habang nakatingin doon sa bata. Kita ko ring nanginginig ang katawan niya at namumutla na parabang nakakita siya ng multo. Nay? Ayos lang ho ba kayo? Nay? Pero hindi naman ako sinagot ni nanay at kumaripas na lang siya ng takbo sa dati nilang kwarto ni tatay noong nabubuhay pa ito. Lalo pa akong nagtaka dahil matagal na niyang hindi inuukupa yun at ginawa na lang namin yung tambakan ng mga luma naming gamit. Nagtataka man, hindi ko na lang siya pinansin at binigay na sa bata yung dala kong pagkain. Agad na nilantakan ng bata ang pagkain matapos ko itong iabot sa kanya. Halatang gutom na gutom ito. Hindi na nga rin ito ginamit yung kutsarang inabot ko sa kanya dahil sa sunod-sunod niyang pagsubo. Naglalaway ito habang kumakain. Naaalibadbaran man sa paraan ito ng pagkain pero hindi ko napigilang titigan ang bata. Pinagmamasdan ko ito na maigi hanggang sa hindi ko na napigilang magtanong. Huminto naman ang bata sa pagkain at sinagot ako. Betchay daw ang pangalan niya. 13 anyos pa lang siya at mag-isa na lang sa buhay. Namatay na raw po kasi yung mga magulang niya. Natagpuan na lang daw ang mga ito isang araw sa kubong tinutuluyan nila na duguan. Pasalamat na lang daw po siya at wala siya sa bahay nang mangyari yun kasi nagtitinda siya ng kakanin sa bayan. Simula po nung araw na yun, kinupkup daw po siya ng lolo niya pero tumakas din daw po si Betchay sa kamay nito kasi minumolestya siya ng sarili niyang kadugo. Para akong natuyuan ng laway nang sabihin ni Betchay yun. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Pinaghalong awa at galit sa mga taong naging dahilan kaya nasa ganitong sitwasyon siya ngayon. Hindi niya dapat dinadanas yun. Hindi na rin ako nagtanong ulit kasi pansin kong malapit na siyang umiyak at hinintay ko na lang siyang matapos. Mabuti na lang at napansin kong napangiti na siya ng palihim nung kumalma na siya. Pero hindi pa man tapos kumain ang batang kaharap ko nang biglang lumabas ng kwarto si nanay. Nanginginig pa rin ito pero laking gulat ko nang bulyawan niya bigla si Betchay. Pilit niya itong pinapaalis sa bahay namin. Hindi pa nga nakontento doon si nanay at kung ano-ano pa ang sinabi niya sa bata. Salot, demonyo at iba pang panlalait ang sinabi niya. Pinipigilan ko naman siya pero talagang hindi nagpapaawat. Awang-awa po ako dun sa bata pero hindi nakaligtas sa paningin ko yung matatalim na tingin nito kay nanay habang pilit siyang pinapaalis nito sa bahay namin. Bumubulong pa po si Betchay ng ibang lengguaheng hindi ko maintindihan bago siya tuluyang umalis ng bahay namin. Matapos yun, kinausap ko agad si nanay. Hindi ko na po napigilan pa ang ragasan ng emosyon ko kaya tumaas na yung boses ko. Sobrang galit ko po nun sa ginawa niya kaya kung ano-anong lumabas sa bibig ko. Ipinagpipilitan niya pong hindi bata yung kaharap ko kanina. Ang sabi niya pa, nagkatawang tao lang daw to para linlangin ako. Napakunot ang noo ko sa mga sinasabi niya kaya muli binulyawan ko siya. Grabe ka, nanay! Mas malala ka pa sa mga may saltik! Lumabas ako ng bahay sa sobrang pagkairita, Sir Jupiter. Di ko talaga nagustuhan yung inasal ni nanay. Hindi ko kasi alam kung nagdadamot lang ba siya. Hindi rin naman po kasi lingid sa kaalaman ko na may pagkamaramot siya kahit noon pa. At isa lang yun sa mga hindi niya magandang ugali. Ilang minuto pa akong nanatili sa labas ng bahay para pakalmahin yung sarili ko. Hanggang sa maisipan ko na pong bumalik kasi baka magtaka at hanapin na ako ni Valerie. Baka malaman pa niya na nagtalo na naman kami ni nanay. Nahihiya na kasi talaga ako noon sa kanya.
Nang makabalik ako, nakita ko si nanay na nakaupo doon sa silyang pinag-upuan ng batang babae kanina. Nakatulala siya. Ni hindi man lang ako nilingon at parang hangin lang ako na hinayaan niyang dumaan. Kaya naman bago pa madagdagan lalo ang pagkaasar ko, pumasok na lang ako noon ng kwarto. Naabutan ko doon si Valerie at ang dalawang mga kapatid ko na natutulog. Humiga na lang din po ako sa tabi nila at agad naman akong dinalaw ng antok. Lumipas po ang 1 linggo matapos ang fiesta. Hindi mawala-wala sa isip ko yung nangyari sa pagitan ni nanay at dun sa bata. Tapos ay napapansin ko pa na simula noong araw na yun ay may iba na sa mga nagiging kilos ni nanay. Lagi kasi siyang kalumata at tulala na animo, lumilipad palagi ang isip. Halos wala na rin po siyang ganang kumain kung hindi pa siya pipilitin ng mga kapatid ko. May napapansin po talaga akong kakaiba noon na hindi ko maipaliwanag. Kahit nga yung mga kapatid ko nakakaramdam na rin dahil ilang beses ko na silang narinig na nagtanong kung may sakit daw ba si nanay. Hindi ko po alam kung ano yun, basta bigla na lang kaming tinatayuan ng balahibo at pinanlalamigan ng katawan sa hindi malamang dahilan. Bukod pa ron yung mga kaluskos na naririnig ko tuwing sasapit ang hating gabi na palagi na lang gumigising sa akin. Nanggagaling mismo iyon sa loob ng bahay namin, pero sa tuwing hahanapin ko kung saan yun nagmumula, hindi ko naman makita. Nagtataka nga po ako kasi parang ako lang ang nakakarinig ng kaluskos tuwing gabi. Nang tanungin ko kasi si Jason nung nakaarang araw, sabi niya ay wala naman daw silang naririnig na kakaibang kaluskos. Pero nakakapagtaka naman yun kasi napapansin kong palakas ng palakas ang kaluskos na naririnig ko habang lumilipas ang mga araw. Pilit ko namang inalis sa isip ko na may kababalaghang nangyayari sa loob ng bahay namin dahil sa totoo lang po, hindi naman ako mabilis maniwala sa mga ganon. Hanggang sa tila ba unti-unti ko na ring napagtatantong nagkakamali pala ako. Isang gabi, kaya na naman yung mga kaluskos. Talagang inabangan kong marinig yun, eksaktong 12:00 ng hating gabi. Kaya naman dali-dali akong lumabas ng kwarto. Bago ako umalis, nakita kong himbing na himbing pa sa pagtulog ang girlfriend ko at mga kapatid. Ni hindi man lang sila nagising sa malakas na mga kaluskos na naririnig ko sa labas ng kwarto. Lalong tumindi ang hinala ko na may kakaiba na talaga sa bahay na to. Paglabas ko ng silid, nagsimula na rin akong maghanap kung saan nga bang sulok sa bahay namin nagmumula ang mga kaluskos na yon, na tila ba ngumingilo sa pandinig ko. Kumakabog na noon ang dibdib ko sa bawat paghakbang ko. Hindi ko na rin po kasi binuhay yung ilaw noon dahil hindi ko mahanap yung switch. Kaya yung flashlight na lang ng cellphone ko ang ginamit kong ilaw. Hanggang sa hindi ko namalayang sa kasusunod ko sa mga tunog at kaluskos ay nakarating na ako sa tapat ng isang pintuan. Kwarto yun ni nanay. Malalakas na ang naririnig kong kaluskos na ngayon ay sinasabayan pa ng mga kalabog. Pagkatapos ay naririnig ko pang tila may humihingal sa loob ng pag-aralkal na lalo pang nakapaghatid sa akin ng mas matinding pagtataka. Gising pa ba si nanay? Himalayat at hating gabi na hindi pa siya tulog. Unti-unti ko pong binuksan yung kwarto ni nanay. Sa ginawa ko, biglang huminto yung mga kalabog at kaluskos na naririnig ko. Madilim din sa loob ng silid niya. Itinapat ko sa kwarto yung ilaw ng flashlight ko, pagkatapos ay inilibot ko yun ng bahagya sa paligid. Wala si nanay sa papag. Nagtaka na naman ako noon kasi kung walang tao sa kwarto, sino ang gumagawa ng mga ingay na naririnig ko kanina?
Muli kong inilibot sa paligid ang liwanag ng flashlight ko. Hanggang sa mahagip ng isang tila gumagalaw na bagay ang atensyon ko. Napatingala ako sa kisame nang may maaninag akong kumislap doon. Saka ko itinapat na mismo doon yung hawak kong flashlight at halos tumalon ang puso ko palabas ng aking dibdib nang makita kong nandoon si nanay. Nakakapit siya sa kisame ng patiwarik. Nabitiwan ko yung hawak kong flashlight at talagang napaatras ako noon palayo sa kwarto. Dahil doon ay bigla ulit sumara yung pintuan pero hindi pa rin maalis-alis sa isip ko ang hitsura ni nanay. Nanlilisik ang mga mata niyang kumikislap sa dilim habang nakalawit naman ang kanyang dila at mula doon ay tumutulo ang kanyang laway. Para akong aatakihin noon sa puso sa sobrang lakas ng kalabog ng dibdib ko. Nakakatakot ang itsura niya. Bukod pa sa sobra akong nagtataka kung paano niya nagagawang kumapit ng patiwarik sa kisame. Gamit lang ang kanyang mga paa. Pagapang na akong aalis na sana noon sa tapat ng kwarto ni nanay kaya lang bigla ulit bumukas yung pintuan na animo yun itinulak ng malakas na puwersa. Dahilan upang muli kong makaharap ang nanay ko na hindi pa rin nagbabago ang kanyang pwesto. Nakangisi na siya sa akin sa pagkakataong to na parabang natutuwa siya sa nakikitang reaksyon mula sa akin. Hindi po ako nakagalaw, lalo na nang makita ko kung papaano biglang umikot yung ulo niya. Kitang-kita ko noon kung papaano namilipit ang kanyang leeg na agad din namang bumalik sa dating pwesto. Titig na titig ako kay nanay habang nagtatayuan ang mga balahibo sa katawan ko. Sa sobrang takot ko wala na akong ibang naisip noon kundi kumaripas ng takbo pabalik sa kwarto namin. Dali-dali kong inilak ang pinto nang sa wakas ay makapasok ako sa loob. Doon pa lang ako nakapag-isip kung ako ba ay binabangungot lang o tunay talagang nangyari ang nakapangingilabot na eksena na nasaksihan ko. Kabadong-kabado ako na baka sundan kami ni nanay kaya buong magdamag akong nakiramdam lang at nagbantay. Hindi ko gustong gisingin noon ang mga kapatid ko sa takot na gumawa sila ng ingay at lalo pa naming makuha ang atensyon ni nanay. Hindi ko rin kasi alam kung paano ko sasabihin sa kanila ang nakita ko nang hindi ako nagtutunog baliw. Hanggang sa maya-maya pa, unti-unti nang nawala yung mga kaluskos at kalabugang naririnig ko mula sa kwarto ni nanay. Tumahimik sa wakas ang paligid. Doon pa lang ako medyo nakalma at napagpasyahan kong tumabi ulit sa mga kapatid ko hanggang sa hindi ko na lang po namalayan noon na nakatulog ako. Umaga na nang muli po akong magising. Wala na sa tabi ko sina Jason at Isay. Si Valerie na lang ang nakita kong hindi pa bumabangon at nagkakalikot pa sa kanyang cellphone. Nang mga sandaling yun, lalo akong nagdalawang isip kung totoo ba yung kagabi o panaginip lang. Hindi ko na po napigilan pa at tinanong ko si Valerie. Love? May tanong ako. May napapansin ka bang kakaiba kay nanay? Agad-agad, Sir Jupiter ay nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Valerie. Tila ba naging seryoso siya bago niya ako sinagot. Ang sabi niya sa akin noong siya raw kasi ang nag-abot ng pagkain kay nanay sa kwarto, nanindig daw ang balahibo niya nang makita niyang nakangiti lang ito sa kawalan. Ni hindi man lang daw ito kumikibo na parang wala ito sa sarili. Hanggang sa pagbukas niya ng pintuan ng kwarto ni nanay noon para lumabas, kita niyang sinundan na siya nito ng tingin nang hindi inaalis yung ngisi na nakaukit sa mukha nito. Wala naman daw sinabi si nanay sa kanya noon. Maraming beses na raw yun na hindi lang ganon yung napapansin niya. Minsan daw kasi kung hindi nakangiti si nanay,
nanlilisik naman ang mata. Kinakabahan na nga raw siya pero hindi na lang niya pinansin at ipinagsawalang bahala na lang niya iyon. Hindi na rin niya yun binanggit pa sa akin sa takot na magtalo na naman kami ni nanay dahil lang doon. Tinanong ko rin siya kung may naririnig siyang kaluskos tuwing gabi. Pero katulad po ng sinabi ni Jason sa akin, wala rin daw itong naririnig. Kahit kinakabahan po, iniyaya ko nang pumunta si Valerie sa salas para kumain ng tanghalian. Nakita ko pong nakaupo doon si nanay kasama ang mga kapatid ko at katulad ng mga nagdaang araw, tulala lang ito. Halatang wala rin itong tulog dahil nangingitim ang ilalim ng kanyang mga mata. Tila ba lalong tumanda ang kanyang hitsura sa paningin ko. Hindi po ako nagsalita. Halos hindi ko malunok yung kinakain ko noon tuwing pumapasok sa isip ko yung nakita ko kagabi. Kaya kinahapunan, nagsabi na rin ako sa kapatid kong lalaki. Nung una, ayaw pa pong maniwala ni Jason. Ang sabi pa nga nito sa akin, loko-loko na raw ba ako o baka kulang lang ako sa tulog. Pero pinanindigan ko po yung sinabi ko. Kinabukasan nakita kong takot na takot si Jason kay nanay. Parang ayaw na nga nitong magpakita o lumapit man lang sa nanay namin, kaya tinanong ko siya kung ano ang problema. Sa totoo lang ay may ideya na ako kung bakit siya nagkakaganon, dahil nakita ko po siyang lumabas noong nagdaang hating gabi para umihi. Sa palagay ko'y nakita na rin niya si nanay sa ganong eksena, kaya ito nagkakaganon ngayon. Anong problema, Jason? Bakit parang takot na takot ka dyan kanina pa? May nangyari ba sa'yo? Kuya, si nanay. Nakita ko siya kagabi. Tama nga ang sinabi mo sa akin. Anong nangyayari kay nanay, kuya? Paano? Bakit siya nagkakaganoon? Hindi ako nakasagot sa kapatid ko. Aaminin ko pong ng mga sandaling yun ay nilukob ng takot ang dibdib ko lalo pa at nakumpirma kong may hindi tamang nangyayari nga sa nanay namin. At ang unang pumasok sa isip ko, baka sinasapian siya ng demonyo. Ganun na ganun kasi ang mga nababasa at napapanood ko tungkol sa mga sinasapian. Kaya naman dun pa lang malakas na ang hinala kung ganun nga ang nangyayari sa nanay namin. Hanggang sa lumipas po ulit yung ilang araw, nakakaiba na rin yung kinikilos namin ng kapatid ko kay nanay. Sa totoo lang, hindi kasi namin alam ni Jason kung ano ang gagawin, lalo pa at natatakot kaming malaman ng iba ang tungkol doon. Kahit nga kay Valerie ay hindi ko agad binanggit ang tungkol doon. Minsan na nga niya akong kinumpronta kung may problema raw ba kami dahil napapansin niya ang mga kakaibang kilos namin ni Jason. Tumanggi ako at hindi nagsabi sa kanya ng totoo. Hindi naman na po siya nagtanong noon kaya ang akala ko ayos na kami. Mga bandang tanghali ng araw na yun ay napagpasyahan kong magsiesta. Kulang na po kasi ako sa tulog noon. Kahit sino naman po kasi siguro ay hindi makakatulog ng ayos sa ganong sitwasyon. Pero laking gulat ko na lang po nang magising ako bandang hapon na wala na si Valerie. Tinanong ko po si Isay kung saan ito nagpunta at laking gulat ko nang sabihin niya sa aking nagpaalam daw itong babalik na ng Maynila. Napuno naman po ako ng pagtataka. Inisip ko na lang na baka dahil may emergency kaya hindi na rin niya ako nasabihan. Tinext ko po siya pero hindi po ako nakareceive agad ng reply mula sa kanya. Hindi na rin siguro ako makapag-isip noon ng tama dahil sa mga nangyayari sa pamilya namin. Sa totoo lang, nagbabalak na kami ni Jason noon na lumapit na sa chapel ng barangay namin. Nasa loob na kami ng kwarto noong magkakapatid nang magsimula na naman kaming makarinig ng mga kaluskos. Sa pagkakataong ito, hindi na lang ako ang nag-iisang nakarinig
ng mga kaluskos. Kuya, ayan na naman. Teka, shh! Huwag kayo maingay. Pakinggan nyo lang. Tinanong ako ni Isay kung ano raw ba ang ingay na yon pero hindi ako nakasagot. Tumahimik na lang din siya at nakiramdam pero mukhang hindi niya rin natagalan ang antok kaya nakatulog din siya kaagad. Sinigurado po namin na sarado yung pinto bago namin siya sundan sa pagtulog. Pero kahit na gano'n ay gumigising pa rin ako para tignan yung mga kapatid ko. Nang magising po ako kinaumagahan, pinuntahan ko agad si nanay. Nakita kong wala na naman siya sa sarili niya pero ngayon, kapansin-pansin yung pagbagsak bigla ng katawan niya. Dahil na rin siguro sa hindi na siya nakakakain at nakakatulog ng maayos sa gabi-gabing nangyayari sa kanya. Kahit kinakabahan, pinaupo ko siya sa silya bago ko siya tinalian para hindi siya makawala. Kuya? Kuya, anong ginagawa mo kay nanay? Ba't mo siya tinatali? Para sa kanya rin to, Jason. Intindihin mo na lang ako. Hindi natin alam kung ano ang nangyayari kay nanay eh. Makikipag-usap ako sa mga tao dun sa chapel para tahimik na imbitahan si Father dito. Kailangan masigurado kong magiging ligtas kayo ni Isay kapag umalis ako sandali. Kuya, naawa ako kay nanay. Ako rin naman, Jason eh. Pero kailangan kong gawin to. Wala na pong nagawa si Jason kundi ang sumang-ayon sa sinabi ko. Tinulungan niya na lang din ako sa pagtali kay nanay. Tiningnan po muna namin kung makakaalis siya doon at nang masiguro kung okay na siya, umalis na ako at nagtungo sa chapel. Pero ewan ko ba kung ano ang kamalasang dumapo noon sa amin dahil mabilis lang din akong bumalik ng bahay na bagsak ang balikat. Ano kuya? Nakausap mo na ba si Father? Hindi nga eh. Ang sabi ng namamahala doon, 1 linggo raw mawawala si Father. May pinuntahan daw. Pinaalis ko na po muna noon si Jason sa kwarto ni nanay at inutusan ko siya na samahan si Isay na mananghalian. Naiwan ako sa kwarto kasama ang nanay ko na nakatitiglan noon ng matalim sa mukha ko. Gusto kong maiyak sa sitwasyon ni nanay pero bigla na lang umatras ang luha ko nang mapansin ko na parang unti-unti siyang kumakalas at nagwawala dun sa kinauupuan niya. Pinigilan ko po yung sarili ko na tanggalan siya ng tali nang makita ko na nahihirapan siya doon. Para pong nauulol si nanay. Naglalaway na siya tapos nagwawala na para bang may masakit sa kanya. Laking gulat ko po nang sumuka bigla si nanay sa harap ko ng isang malapot at kulay berdeng likido na napakabaho ng amoy. Napatakip na lang po ako ng ilong noon. Pinilit ko po na hindi pakawalan si nanay lalo na nang makita kong may mga insektong nagsisilabasan sa katawan niya. Pero hindi ko po alam na mas ikagugulat ko pa nang magsalita si nanay ng mga katagang hindi ko gaanong maintindihan. Paus yung boses niya at halos hindi na makabuo ng salita. Umiiyak po siya pero hindi nakatingin sa akin. Dumadaing po si nanay sa hirap. Masakit po sa kalooban ko yon, lalo na nung bigla na lang niyang hilingin sa akin na patayin ko na lang daw siya. Ayaw na raw kasi niya at pagod na siya. Hindi ko na po napigilan yung sarili ko at napaiyak na lang ako sa harap niya. Kahit naman kasi iba yung trato sa akin ni nanay noon, ayoko pa rin may masamang mangyari sa kanya. Sinuntok ko yung pader hanggang sa dumugo yung kamay ko. Tumigil lang ako nung may umawat sa akin. Hindi ko pala namalaya noon na nakapasok na sina Jason sa kwarto. Umiiyak na rin sila lalo na si Isay nang makita yung kalagayan ni nanay.
Hanggang sa parang nawala na po si nanay ng tuluyan sa sarili niya. Parang hindi na siya ang kumukontrol sa kanyang katawan. Alam kong hindi na si nanay yun nang makita kong panlisikan niya ng mata maging ang mga kapatid ko. Patuloy lang po siya sa pagwawala pero buti na lang mahigpit yung pagkakatali namin ni Jason sa kanya. Umiyak po nang umiyak si Isay. Pilit niyang sinasabing pakawala na namin si nanay. Alam ko naman pong naaawa lang siya kahit naman kasi ako ganun din ang nararamdaman. Kung po pwede nga lang nakalagan ko siya pero hindi namin alam kung ano ang pwede niyang gawin. Maya-maya tinawag ko si Jason. Inutusan ko siya na tulungan kong ilagay si nanay doon sa loob ng sasakyan ko. Hindi naging madaling gawin yun. Halos 1 oras ang lumipas bago namin siya tuluyang mailagay doon. Pinipilit niya po kasi kaming abutin kaya puro gasgas at kalmot din yung kamay namin ng kapatid ko. Kuya, saan ba natin dadalhin si nanay? Sa albularyo. Medyo masikip po yung daan papunta sa bahay ng matandang albularyong pinagdalhan sa akin ni tatay nung minsan akong magkasakit nung bata pa ako. Magaling ang albularyong yun kaya sa kanya ko naisipang dalhin si nanay. Malubak tapos medyo maputik din po at puno rin ng malalaking puno doon. Nang makarating kami, napansin ko agad na luma na yung bahay ng albularyo. Malayong malayo na ang itsura noon sa natatandaan ko. Bumaba muna akong mag-isa para katukin ang albularyo sa bahay niya. Paglapit ko po doon, napansin ko agad na medyo sira na rin yung gate at kinakalawang pa. Malayo po yun sa mga kapitbahay pero maaliwalas naman po ang paligid ng bakuran. Kumatok po ako ng kumatok pero walang nagbubukas ng pinto. Nagtataka pa nga po ako kasi buhay naman yung ilaw doon sa loob. Pero halos mapatalon po ako sa gulat nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Isang matandang lalaking walang suot na pang-itaas na hindi naman gaano kalakihan yung katawan. Ganun pa man ay kapansin-pansin pa rin na puno ng mga kakaibang tato yung buong katawan niya. May malaking hugis mata po sa dibdib niya, habang sa ibaba po nun may nakasulat na hindi pamilyar sa akin. Kakaiba po kasi yung sulat doon. Nang titigan ko pa po siya lalo, nakita kong marami ring kwintas yung leeg niya at puno siya ng hikaw sa tenga. Tinitigan po ako ng matanda bago sabihin na dalhin ko na raw sa kanya yung ipaggagamot ko. Nakapagtataka nga kasi hindi ko pa man nasasabi, mukhang alam niya na kung ano ang ipinunta ko doon. Nang maipasok po namin si nanay parang mas lalo pong bumigat yung presensya. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko noon na sa tingin ko nararamdaman din naman ni Jason. Tumingin lang sa akin yung matanda bago sinenyasan sina Jason na umalis muna. Inutusan ko po kaagad sila na bumalik muna sa sasakyan at hintayin na lang ako. Pansin ko pong nagdasal muna siya bago niya po sinimulan yung trabaho niya. Kumuha po siya noon ng parang langis sa maliit na lalagyan bago bumulong-bulong ng kung ano. Nandiri pa ako nang sapilitan niyang ipalunok kay nanay ang langis na nasa palad niya kahit na nagpupumiglas ito. Maya-maya pa po sumuka ng itim na likido si nanay. Napakarami niyang isinuka. Masangsang ang amoy noon kaya halos maduwal po ako habang hinahawakan ng mahigpit si nanay sa magkabilang kamay. Napuno po ako ng takot nang makita kong ngumiti si nanay habang sumusuka ng mga insekto. Hanggang sa nanlanta bigla yung katawan ni nanay kasi bigla siyang nawalan ng malay. May hinilot pa po yung matandang albularyo sa tiyan at ulo ni nanay bago siya matapos. Nagtanong ako doon sa albularyo kung ano ang nangyayari sa nanay ko. Tinapat niya naman ako na may gumagawa daw nito kay nanay. Isang malakas na presensya na aminado siyang
hindi niya kayang labanan. Galit na galit daw ito sa nanay ko kaya ganun na lang katindi ang nangyayari sa kanya. Isang tao raw po kasi na nagawa ni nanay ng masama ang gumagawa nito sa kanya bilang ganti. Agad na nanumbalik sa isip ko yung batang pulubi nung fiesta. Biglang nanlaki ang mata ko nang maalala ko kung gaano katalim ang tingin nito kay nanay bago ito umalis. Mukha namang nabasa ng albularyo yung iniisip ko. Tinanong ako ng albularyo kung may kilala raw ba ako na namatayan o kung merong namatay sa pamilya namin. Meron ho. May kilala ho akong namatayan. At meron din hong namatay sa pamilya namin. Si tatay. At yung batang pulubing pinakain ko nung fiesta. Tinapat po ako ng albularyo. Ang sabi niya sa akin huwag daw akong mabibigla. Pero dalawa raw ang gumagawa nun kay nanay. At yun ay ang parehong taong binanggit ko. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Pero paano pong nangyari yun? Patay na ang tatay ko. Tumango ang albularyo at sinabing yun nga raw mismo ang dahilan. Si nanay daw ang pumatay kay tatay sa pamamagitan ng panlalason dito sa kagustuhan nitong makuha ang life insurance ng tatay ko. Yun daw kasi ang sinasabi ng galit nitong kaluluwa na nakikita niyang nakadikit na sa katawan ni nanay. Samantalang ang batang babae naman na pinagmalupitan niya ay nagsambit ng isang matinding palipad hangin na siyang lalo pang nagpatibay sa ganti na iginagawad ni tatay kay nanay. Sir Jupiter, hindi ko na po patatagalin pa ang kwento. Ilang araw po matapos kong dalhin sa albularyo si nanay, pumanaw siya. Basta natagpuan na lang namin siyang nakahiga na sa kanyang kama nang may bula ang bibig at maputla na. Ang sabi ng mga doktor, aneurysm daw ang ikinamatay ng nanay ko. Pero tinanong nila sa akin kung bakit daw may mga bakas ng lubid si nanay sa braso. Kaya napilitan akong umaming itinali namin siya ng kapatid ko dahil nawawala siya sa sarili. Doon nila sinabi sa akin na si nanay daw schizophrenic lang, kaya marami itong hallucinations. Pero hindi ako makapaniwala. Hindi ako naniniwalang may sakit lang sa utak si nanay kaya siya nagkaganon dahil kitang-kita ko ang buong pangyayari. Ang buong akala ko noon, Sir Jupiter, yun na ang pinakamasamang pwedeng mangyari sa buhay ko. Pero noong ikatlong araw po ng burol ni nanay, dumating aking tita Cecil at sinabi niyang gusto niya raw akong makausap. May kailangan daw akong malaman. Doon niya sinabi sa akin na hindi raw pala ako tunay na anak ni nanay. Anak ako ni tatay sa ibang babae. Ang kwento sa akin ni Tita Cecil na kabuntis daw si tatay ng ibang babae at natanggap nila ang balitang yun 1 linggo pagkatapos ng kasal nila. Pero dahil nga raw sa kahihiyan, nagpasya na lang ang dalawa na palabasing ako ang panganay nilang anak. Doon po naging malinaw sa akin ang lahat. Napagtagpi-tagpi ko rin po kung bakit sa akin niya ibinuhos ang galit niya. Hindi ko masisisi si nanay. Pero kahit na ganoon ang pakikitungo ni nanay sa akin, hindi naging hadlang yun para tratuhin ko siyang tunay kong ina. Inilibing po si nanay mga ilang araw ang nakalipas. Pagkatapos noon, isinama ko na sina Jason at Isay sa Maynila para doon na rin sila tumira kasama namin ni tita.
Sa ngayon po, katatapos lang ng college ni Jason, samantalang si Isay nasa senior high na. Nasa puder pa rin po sila ni Tita Cecil at kung minsan, dinadalaw ko sila, lalo na kung sobra-sobra ang oras ko. Meron na po kasi akong pamilya ngayon, kasama si Valerie, na muntik na ring mawala sa akin ng mga panahong yun. Mabuti na lang at nagawan namin ang paraan ng aming relasyon sa kabila ng masasamang nangyari sa akin. Sir Jupiter, hanggang ngayon po ay iniisip ko pa rin kung ano ba talaga ang totoo sa pagkamatay ni nanay. Tunay nga po kayang schizophrenic lang siya o totoong ginagantihan siya ng mga taong ginawan niya ng masama hanggang sa siya ay malagutan ng hininga. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat para sa inyong pakikinig. Oops, teka muna. Huwag ka munang bibitaw. Shout-out portion na tayo. Shout-out kay Candeline Ponce, November Rain, Sarah Yu, Haisha Altea Morales. Shout-out din kay Jacqueline Devino, Mary Carpenas, Jimboy Alcantara. Shoutout kay Leonora Noda, Dimple Hortaleza, Gaia's Reaction Vlog. At special shoutout naman kay Maribel Valderrama ng Pandi, Bulacan. Sa mga hindi pa po nababanggit, sa susunod kayo naman, huwag niyo pong kalimutan mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout din ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim, Sityo Pangil at Sityo Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, nagpapasalamat. Demonic Ballpen. Kumusta, Sir Jupiter? Ako po si Rowena, 26 years old ng Nueva Vizcaya. Sumulat ako para ibahagi ang kakaiba kong karanasan tungkol sa isang ballpen na hindi ko dapat pinulot. Kung alam ko lang kasing may sa demonyo pala yun, hindi ko yun kukunin. Ayoko naman kasing makapanakit kahit puno ng hinanakit ang puso ko. Pasado 7:00 ng gabi noon, July 2022. Walang bituin ang maulang langit. Latang-lata na ako sa sakayan pa lang ng bus. Masakit ang ulo, kumakalamang sikmura, at nangangalay ang mga braso at kamay kakatype maghapon sa opisina. Basang-basa ang katawan sa pinaghalong ulan at pawis. Mahigit 1 oras na ring naghihintay ng masasakyang bus sa ilalim ng ulan. Wala nang lakas para makipagpatintero sa ibang mga pasaherong sasakay. Nakasakay lang ako nang ang konduktor na mismo ang tumawag sa akin. Isang tingin pa lang mukhang bibigay na yung bus sa kalumaan. Pero wala naman akong karapatang mag-inarte. Napasinghap na lang ako saka umakyat sa harapang pinto ng bus. Natanaw kong nasa bandang likod pa yung bakanteng upuan. Mabilis akong naglakad kasi aandar na yung sasakyan.
Ngunit bahagya akong natisod nang may natapakang kung ano sa sahig. Sa tabi na yon ng bakanting upuang nakita ko. Kaya naman pagkaupo ko, sinilip ko kung ano ang natapakang bagay. Doon ko unang nakita ang isang bagay na hindi ko na dapat kinuha. Isang ballpen. Itim. Tapos halatang vintage. Lumang-luma na kasi kung titingnan ang bakal na katawan. Pinulot ko ito at una kong napansin ang nakaukit na mga simbolong hindi ko maintindihan. May araw, buwan, pentagram, ulo ng demonyo at iba pang mga hugis. Meron ding mga letra ng wikang hindi ko alam. Binuksan ko ang takip tsaka ko nakumpirmang ballpen nga iyon. Ang katakataka lang, napakatalas ng bakal ng panulat nito. Yung tipo ng talas na talagang makakasugat. Ibabalik ko na sana ang takip. Pero nasagi ng kanang hintuturo ko ang napakatalas na dulo ng ballpen. Agad akong nasugatan. Mababaw lang, ngunit nagtaka ako kasi mas marami kaysa karaniwan ang dugo. Naputo lang malalim kong pag-iisip ng may pasahirong uupo sa tabi ko. Ibinulsa ko ang ballpen sa pantalon. Umurong sa may bintana at pinunasan ng panyo ang daliring may sugat. Isiniksik ko ang katawan sa may bintana habang malayo ang tingin sa madilim na langit. Hindi ko na alam kung ilang minuto na akong nakatitig sa mga ulap habang tumatakbo ang bus. Basta sunod ko na lang na namalayang umiihip ang napakalamig na hangin. Nakapagtataka kasi sarado naman ang mga bintana. Maulan sa labas Pero ramdam ko talaga ang napakalamig na hangin mula sa harap at likod ko. Bumagapang sa balat ko at nakapagpatayo pa sa balahibo ko sa batok. Medyo kinilabutan ako. Pero napapikit din dahil sa sarap nito sa pakiramdam. Sariwang-sariwa kasi talaga. Kagaya ng hangin sa mga gubat o probinsya. Subalit laking gulat ko ng pagdilat ko. Nasa isang talahiban na ako. Nagpalinga-linga ako dahil sa pagtataka, ngunit wala akong ibang makita, kundi puro damo. Kako baka panaginip lang ng pagal kong katawan. Ang kaso damang-dama ko talaga yung preskong hangin at samyo ng damuhan. May naaamoy rin akong malansa mula sa direksyong hindi ko agad natukoy. Lumalagatok pa nga ang natatapakan kong mga damo at maliliit na halaman. Napakalinaw din ang pagkakantahan ng mga ibon sa pandinig ko. Posible naman kasing makarating ako roon mula sa bus nang ganoon lang, di ba? Hindi rin naman siguro ako minamaligno, ano? Kaya sinimulan kong maglakad at baka sakaling makahanap ng sagot kung paano ako nakarating sa nasabing lugar. Lumusot sa matatangkad na mga talahib hanggang sa makarating sa isang maliit na clearing. Hindi patag ang mabatong lupa ng clearing, pero ilang metro rin ang lapad nito. Kapansin-pansin din ang napakalapad na makinis na bato sa gitna. Bukod pa mukhang dito banda nagmumula ang napakasangsang na amoy na kanina ko pa napapansin. Amoy na bubulok na hindi ko maintindihan. Pinagmasdan ko ang clearing mula sa mga talahib.
napapitlag ng maramdamang. Biglang kumirot ang daliring nasugatan ng ballpen. Ilang sandali pa nakaramdam din ako ng panginginig ng kalamnan. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa nahihinuha kong kakaiba sa lugar at amoy nito. Kapag napapatitig naman sa malaking bato, nararamdaman ko ring tinatawag ako nito papalapit. Habang hawak ang daliri, napansin kong may paparating mula sa mga talahib na nasa kabilang dako ng clearing. Naghintay ako ng mga 2 minuto hanggang sa sumilip ang mukha ng isang binata. Tumitig sa akin ang bilog na bilog niyang mga mata, tapos nginitian ako. Napabalikwas ako nang magtama ang aming paningin. Nasa loob na ulit ako ng bus. Habol ang hininga. Halatang kakagising lang. Kung ganoon, nanaginip nga ako. Napatanong pa nga ang katabi ko kung ayos lang daw ba ako. Nahihiya naman akong tumango, tsaka binaling ang tingin sa labas. Guadalupe. Matagal-tagal pa pala bago ako bababa. Mga 1 oras pa at nakarating na rin ako sa maliit na inuupahan kong kwarto sa isang boarding house. Dumaan lang ako at bumili ng monay at soft drinks sa may bakery kasi wala akong ganang kumain kahit gutom. Pagkahilata ko sa papag, agad nag-connect ang cellphone ko sa wifi, tsaka bumagting ang messenger. Nag-chat ang bisor namin. Nililinaw ang ilang detalye sa inventory ko. Kahit napakasakit na ng ulo ko, wala akong magawa kundi ibigay ang hinihingi niyang mga impormasyon. Nang matapos bumagting ulit ang messenger, kasi nag-chat si Mama, ang sabi, "Anak, pwede bang makahingi muna ng 500? Ibabayaran kasi si Kevin sa school." Hindi ko na tinapos ang pagbabasa nang mag-reply ako ng, "Sige ma, ipapadala ko bukas." Kakainis na buhay to. Pagod na ako sa trabaho. Gusto pa ng boss ko na kahit sa bahay magtrabaho ako. Tapos halos wala nang pakialam sa akin ang pamilya ko. ATM lang yata tingin nila sa akin eh. Ni kumusta man lang o tanong kung kumain na ba ako sa tamang oras. Wala. Ang nakalulungkot pa, wala akong mapagsabihan. Kasi wala akong masasabing malapit na kaibigan. May kanya-kanya ng buhay ang mga kaibigan ko sa probinsya. Ang mga katrabaho ko naman, pawang mga nakaupo sa matatayog na mga pedestal. Hindi ko ma-reach. Basahan lang ako para sa kanila. Lalo na yung Jenny na yun. Kala mo talaga manager na rin eh. Porque pinatulan ni boss. Pinatay ko ang cellphone at hinayaan itong malaglag sa kahoy na sahig. Sinabunutan ang sarili, pinagtangis ang mga bagang at huminga ng napakalalim. Tumunog ang papag kong may manipis na kutsyon nang gumulong ako at napaaray naman ako nang may nadaganan ang bewang ko. Sinuot ang isang palad sa bulsa ng pantalon tsaka dinukot ang napulot kong ballpen. Tinitigan ko ng ilang sandali ang ballpen. Tapos kumuha ako ng notebook sa bag. Sinubukan ko kung susulat pa ba. At nagmarka nga sa papel ang pula nitong tinta. Tinitigan ko ang guhit sa papel. Napansin kong iba ang pagkapula nito kaysa ibang ballpen.
Sumulat ako ulit para mas makita ko pa ang pulang tinta. Sumulat ng sumulat habang tinititigan ang bawat guhit ng kakaibang ballpen. Hindi ko na inisip ang mga sinusulat ko, basta sulat lang ako ng sulat hanggang sa mapansin kong kumurot ulit ang daliri kong may sugat. Napatigil ako sa pagsusulat nang makitang bahagya na namang nagdurugo ang daliri ko. Nagtataka na talaga ako kasi bakit dugo pa rin ito ng dugo kahit ilang oras nang nagdaan. Iba rin ang sakit kahit halos gas-gas lang naman ito. Sinipsip ko ang daliring sugatan para mapatigil ang pagdurugo at nagtaka naman ako sa mga naisulat ko. Ano ang mga ito? Sinulat ko ba talaga ito? Dugo? Kamatayan at alay? Mamamatay? Mamamatay sina Bisor, Manager, Jenny, Mama, Kevin. Ang haba naman ng listahang ito. Halos lahat ng mga katrabaho ko nandirito. Kasama pa pati sila Mama. Sila bang lahat mamamatay? Hindi naman ako masamang tao eh. Hindi ko kayang pumatay. Lalo na kung mahal ko sa buhay. Anong ibig sabihin nito? Anong kademonyo ang pumasok sa isip ko habang nagsusulat? Napatingin ako sa lumang ballpen na nakalapag sa tabi ng notebook. Wala namang kakaiba, maliban sa itsura nito. Natawa naman ako ng bahagya sa naisip kong baka ang ballpen ang nagudyok sa aking magsulat ng ganoon. Natawa ako kasi hindi naman totoo ang mga sumpa-sumpang yan. Kaya't malamang ako lang talaga yon. Sa sobrang stress sa trabaho, siguro kaya ako nakapagsulat ng ganoon. Humiga na lang ako noon at sinikap makatulog. Kinabukasan na pabalikwas ako ng bangon kasi malilate na naman ako. Naligo, nagsipilyo, at nagbihis. Tapos lumabas ng boarding house. Dumaan ulit sa bakery para bumili ng tinapay at soft drinks na sa sasakyan ko na kakainin. Sumakay ng tricycle papunta sa sakayan ng bus at sa kabutihang palad naman, nakasakay din ako agad at nakaupo ng maayos. Oh, teka po. Tumatawag sa akin mula sa labas ng bintana. Jupiter. Oh, ano kailangan mo? Kina mo bang nagbabasa ako ng kwento eh? Oo na. Huwag ka mag-aalala. Sasabihan ko na naman sila. Ayun, pasensya na po kayo ha. Yung binatang demonyo kasi nagpapaalala. Mag-subscribe daw kayo. May nakita siyang nakikinig na namang hindi nakasubscribe. Ayaw niya ng ganun. Kaya subscribe na kayo ha. Baka mga demonyo pa. Mabalik tayo sa kwento. Kinuha ko ang pitaka sa bag nang makitang papalapit na ang matandang konduktor. Nanlaki ang mga mata ko kasi nakita ko sa loob ng bag ang lumang ballpen. Paano ka kung mangyayari yun? Iniwan ko lang naman yung ballpen sa tabi ng notebook ko. Naroroon lang dapat yun sa side table ko kaya paano yung nakarating sa loob ng bag ko? Namalayan ko na lang na nasa harap ko na ang konduktor. Nabitawan ko ang ballpen pero hinayaan ko muna para makakuha ng pambayad. Kita ko namang sinundan ng tingin ng matandang konduktor ang nahulog tapos napakamot siya sa sentido. Miss, sa'yo ba yung ballpen? Napatingin ako sa konduktor nang bigla niya akong tanungin. Tumango naman ako sabay abot ng bayad sa kanya. Pagkatapos yumuko ako para abutin ang nahulog.
Palagay ko hindi iyo yan eh. Palagay ko na pulot mo lang yan. Hindi kasi magkasing dilim ang aura mo at aura niyang ballpen. Nako, miss. Kung ako sa'yo, itapon mo na yan agad, ipapahamak ka lang yan. Nagtaka ako sa dagdag na mga sinabi ng mata